80 plus yung napaakwit ng PAW for this month. Wow. Kaya JC, ano masasabi mo? Ito po, Chief, tuloy-tuloy po ang programa ng Public Attorney's Office, Department of Justice, Board of Pardons and Parole at Bureau of Corrections sa pagpapalaya ng mga persons deprived of liberty o PDLs na nakatapos na ng kanilang hatol. Kasama na rin ang mga nabigyan ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. At para sa unang batch ngayong taon ay matagumpay na naisagawa ang culminating activity sa Bucor Facility sa Muntinlupa City. Let's watch this. Bawat nilalang may karapatan, buhay na ligtas sa pagdaramdam. Walang panganib, gutom at uhaw, na hawak kamay ang kalayaan. Hindi mapagsasamantalahan. Sa unang buwan ngayong taon, umabot sa 632 persons deprived of liberty o PDLs ang pinalaya bunga ng porsigidong pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Justice at kabilang na nga dito ang Public Attorney's Office, isa sa mga pangunahing kasangkapan sa programang ito. Ang kabuang bilang na ito sa buwan ng Enero 2024 ay unang batch pa lamang ng napalaya sa taong ito at ayon pa kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. nasa nagkakaisang adhikaing ng programang ito ay target na makapagpalaya ng libu-libong PDLs at sisikaping mas mapapabilis pa ang proseso. Dahil sa administrasyon na ito, meron siyang bagong battle cry para sa ating bansa, bagong Pilipinas. Kaya tayo ay sasabay sa hamon ng ating mahal na Pangulo, sa hamon ng ating Secretary Boying Rimulya, na magkaroon ng bagong Pilipinas at magsisimula ito sa Bucor. Kaya bagong Bucor sa bagong Pilipinas. Masaya tayo ngayon, nagsasama-sama. Of course, nandito ang ating butihing Public Attorney's Office, hepe ng Public Attorney's Office. Si Attorney Persida Acosta, maganda na, masipag pa, at napakadaling lapitan na matulungin. Ayon naman sa DOJ, nasa taong ito ay mas paiigtingin pa nila ang suporta sa mga programa sa Bucor. So marami pa po tayong gagawin ngayong taon. So ayun po yung regional facilities para sa decongestion, trabaho para sa mga PDL at post-care program at livelihood programs. So tuloy lang po natin ang pagsuporta sa ating Bucor Director at ang administrasyon under the BBM. Mabuhay po tayong lahat at pagbati po ulit sa inyong paglaya. Maraming salamat. Kaya naman sa bungad ng taong ito, labis ang galak o kasiyahan sa mga PDL na nabigyan ng kalayaan. Pakaramdam ko po ngayon na lalaya ako. Masaya po ako at nagpapasalamat po ako sa mga nakakataas po. At kay Chief Acosta po, nagpapasalamat po ako sa kanya dahil binigyan niya po kami ng isa pang pagkakataon na makalaya at makapagbagong buhay. Ako po'y lubos na nagpapasalamat at masayang-masaya po dahil sa araw na ito ay makakalaya na po ako. At ako po'y lubos na nagpapasalamat kay Chief Acosta. Ang nararamdaman ko ngayon ay mixed emotion. Pero nagpapasalamat po ako kay Secretary Rimulya at kay Attorney Acosta sa pagbibigay ng pagkakataon at na makalaya kami at makapagsimula ng isang bagong buhay. Maraming salamat po at mabuhay po kayo at ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat. Salamat po. Samantala sa mensahe ng ating punong manananggol pambayan Persida Acosta ay muli nitong ipinabatid ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Panginoong Diyos at laging umasa na may bagong liwanag na darating. At namamalaging handang tumulong at umalalay ang Public Attorney's Office sa katunayan sa mahigit 2 dekada bilang PAO Chief ay hindi tumigil ang ating hepe sa pagsusulong ng kanyang advokasya para sa kapakanan ng ating mga PDL sa larangan ng Total Reformation Program para sa bagong Pilipinas. Natatandaan nyo siguro, 23 taon na po akong pabalik-balik dito. 2001, panahon ni General Macala. Dito na po ako tumanda. Pero masayang-masaya po ako dahil
Yung pangarap ko noon, eto na. Naganap po sa panahon ni President Bongbong Marcos Jr. Palakpakan po natin ang presidente. Ang gusto po niya, humanitarian justice, humanitarian consideration. At ipinigay po kay Secretary Boying Rimulya ang panukalang ito at programang ito. Kasama po ako, kasama si General Katapang at lahat po ng USEC at ASEC sa DOJ. Pangako po namin, tutuparin po namin ang obligasyon na magpalaya ng dapat lumaya. Marami pong salamat. Mabuhay po kayo. Para sa hashtag Pala News, ako si Gerald Ranyes, katarungan laban sa kahirapan.